Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Binabati ko kayo ng maligayang bagong taon. Happy New Year mga ka-farmers. Medyo nalangay or na-delay yung ating mga trabaho dahil nga sa New Year. At alam niyo naman, dahil din sa pagkawala ni Mami. Noong umalis ako na nakaraan na araw bago mag New Year, ito yung itsura mga ka-farmers. Nalagyan na ng hollow blocks hanggang dito pa lang, paliter L mga ka-farmers. Sabi ko sa kapatid ko, mamayang hapon titirahin namin at bukas tatambakan na ng lupa. May porma na mga ka-farmers, matibay mga ka-farmers, tibay. Kailangan ito lagyan ng mga braces para magkaroon ng lock, para pagdating ng bagyo, especially yung bagyo na kasing lakas ng Yolanda, kailangan matibay yung ating pundasyon. Yung ating bubong nilalagay 20 feet tulad ng aking nabanggit, at mula dito sa pinakaharap mag-i-extend pa tayo ng simento hanggang dito yung flooring para yung tambayan, dalawang payong, maganda at hindi maputik. At lalagyan natin ng graba paikot mga ka-farmers para hindi maputik at malinis. Bukas mga ka-farmers, baka malagay na yung SIM. Ang ilalagay natin dito, sabi ng Panday, hindi na yung solignum kasi mahal. Bibili tayo ng diesel. Bago lagyan ng bubong, pupunasan natin lahat ng kahoy. Kasi ang diesel mga ka-farmers, hindi yan binubukbok yung mga insekto mga ka-farmers. At mas tumitigas ang kahoy pag nilagyan ng diesel. Yan ho ang maganda. Para pag tumagal, hindi kainin ng mga insekto, hindi butasin yung ating kahoy. Aakyatin natin mga ka-farmers para ipakita sa inyo kung gaano ito kataas. Medyo mataas mga ka-farmers. Tanggal tayo ng chinilas para baka madisgrasya pa. Tibay kaya ito. Baka mabali ha. Gusto kong akyatin para ma-feel ko. Simula sa simula. Oh. Hanggang matapos yung ating bahay. Maganda yung ipinapakita ko muna sa inyo. Hanggang hindi pa tapos. Hanggang maging okay, magkaroon ng kubong. Oh, ang taas mga ka-farmers. Ganito ang taas. Oh, ramdam ko dito sa taas ang hangin. Baka mabigay, pero hindi naman siguro. Tibay naman siya mga ka-farmers. Dalawang PVC. Tibay, buong buo na yung ating pundasyon. Kahit nga alogin, hindi na alog. Lalo na pag nilagyan ito ng maraming braces. Ayos mga ka-farmers. Kaway-kaway mga ka-farmers. Ito na ang simula ng taon. Kailangan magsimula tayo sa busy at tuloy-tuloy na pagtatrabaho para makamit natin ang ating dream farm. Hindi lang naman siguro ako ang nangangarap magkaroon ng ganito, magkaroon ng maraming alaga. Marami sa ating mga ka-farmers nangangarap magkaroon ng ganito. Ito ay pinapakita ko sa inyo upang makakuha kayo ng idea at dagdagan nyo ng inyong mga idea para nang sa ganon, sa pagsisimula nyo sa farm, marami yung mga idea na inyong mapagkukunan. Hindi nyo naman kailangan gayahin yung sa akin. Ang importante, meron kayong idea kung magkano yung ating ginastos at simula sa umpisa hanggang matapos, makikita nyo. Kahit hindi ganun karami ang ating pera, at least tuloy-tuloy mga ka-farmers. Kung ako ay tinatanong nyo, ang gastos natin dito is nasa 27,000
yung mga material. Yung labor, yung sahod ko na last na pagpanday, 2 araw pa lang ito mga kaparmers sa pagpapanday, is nasa around 3,000 pa lang mga kaparmers. So bukas at sa susunod na araw, bibilangin natin yan at ibibigay ko sa inyo ang mga quotation kung magkano lahat hanggang matapos yung ating farmhouse. Baba na ako mga kaparmers. Ang init. Ang hirap umakyat mga kaparmers. Pero ng kabataan ko pa, kahit gaano kataas, kayang-kaya. Pero ngayon medyo tumatanda na at lumalaki na ng konti yung tiyan. Mamaya, lalagyan namin ng buhos at asintada. Meron pa kasi mga poste doon na merong ganyan. Blanco pa mga kaparmers. Pupunuan natin at ipapaikot yung hollow blocks para bukas. Peeling na lang at pagkatapos ipiling, i-flow-flooring na mga kaparmers. Tapos nyan, kasabay ng paglalagay ng mga papakuan ng ating yero at tuloy-tuloy na yung paglalagay natin ng decoration at dahan-dahan na natin dadalhin dito yung ating mga gamit at alaga. So ayun muna yung ating update sa ating munting farm na ito. Yung ating mga kahoy mga kaparmers nagkakalat lang. Yung ating ibang gamit, hollow blocks, yung ating yero at saka yung PVC nandun lang nakalagay. Maraming kahoy tayo doon. Binibisita lang natin araw-araw, tinitingnan kung merong namawala. Pero sa awa ng Diyos, mababait naman yung ating mga kapitbahay. Wala akong problema. Nakapagputol na kami ng clip dahil mag-aasintada kami mga kaparmas. Pero may challenge pala na mangyayari. Dito yung 2 clip, isang clip, isa doon, bali 3. Doon yung ilalagay sa kabila. Pero ito ang challenge. Wala palang hollow blocks. Ito lang yung hollow blocks na mayroon tayo dito. Yung ibang hollow blocks nasa gilid ng kalsada. Kaya yung gagawin natin, dahil wala tayo nagtatrabaho ngayon, tayo mismo ang gagawa. Dalawa lang mga kaparmers. 1 oras, tapos na yun. Nandun na yung kapatid ko, nagbubuhat. Oh, kala ko 2 lang. 3 na mga kaparmers. Pupuntahan ko. 3. Kaya yan, mga 10 balik. Kaya. Hindi naman gaano mabigat. Magmukha man akong gusgusin sa kanilang paningin mga kaparmers. Ayos lang. At least, mapagtagumpayan ko yung aking mga plano. Ang bigat mga kaparmers. Kung utos lang ito ng nanay ko, hindi ako susunod. Ginusto ko to mga kaparmers. Kaya wala tayong magagawa. Nag-i-enjoy tayo sa ating laro. Ito yung laro na malaki ang chance na manalo tayo. Pangilang balik na yan? 4 na balik mga kaparmers. Pinagpapawisan na malagkit. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagplaplano, nangangarap ng ganito, para sa akin hindi madali, malaking challenge. Lahat ng pagsubok, pagdadaanan natin upang makamit natin ang tagumpay. Alas 4 na mga kaparmers, hindi tumitigil yung ulan. Kumpleto na yung hollow blocks. Paghalo na lang at pag-asintada. Ang desisyon, nakahubad na yung kapatid ko. Rain or shine, walang mangyayari kung hindi natin itutuloy. Hindi naman tayo asin na matutunaw pag umulan. Game. Kaya mo yan. Paulan. Susunod ako pag natapos na. Sipag at tiyaga mga kaparmers. Diskarte ang kailangan para matupad natin yung ating mga pangarap.
Pasintabi na ho sa aming mga maninipis na katawan. Tubig ang kailangan mga kaparmers. Diyan lang muna kayo at tutulungan ko muna yung aking kapatid. Grabe si Foreman. Matindi. Renault Shine. Yeehaw! Sundin mo lang yung kahoy. Straight yan. Kahit walang tansi. Grabe mga kabarmas. Bilisan mo. Lumadami yung tubig. Ang tanong, titigas ba to? Baka mamaya back job, pero sa tingin ko mga kaparmers, titigas to kasi nung unang nakasintada tayo, sobrang lakas ng ulan, maraming tubig, pero ayan, nakita nyo naman, matigas siya mga kaparmers. Kailangan matapos to hanggang doon sa dulo, paikot, para bukas, peeling na lang. So ayan lang muna yung ating update mga kaparmers. Ingat kayo palagi. Medyo masama na yung kalagayan, bumabaha na. Sige fire. Huwag ka matakot. Sa atin to walang amo. Yung ilog nga na malalim yung tubig, tumitigas yung halo. Ito pa kaya na ulan lang yan. Yeah. Teamwork ang kailangan kaparmers. Oh? Nakaka-inspire mga kaparmers. Kahit anong mangyari, umulan bumagyo, tuloy ang aming trabaho. Walang makakapigil.